talagang, katulad nito, kakapasok lang na balita, Chis Escudero, inatasan ng abogado ni Sara Duterte na paalalahanan ang vice presidente. Bakit kaya? May ads lang. Inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na paalalahanan ng bise kaugnay sa inilatag na parusa sa mga lalabag sa sub judice rule. Sa gitna kasi ng Day 19 ng impeachment trial, pinagpatutsada si Duterte laban sa prosekusyon at ilang mambabatas. Patay. Nakatutok si Joseph Moro. Sabi ko nga sa inyo. Sa isang pahayag, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte ang prosecution at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Sabi niya, dapat na daw sila maging kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso at hindi dapat nangingisda para sa ebidensya habang isinasagawa na ang paglilitis. Dagdag niya, kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa ng pagdadrama. Katulad na lamang ng pagtawag ng isang senador sa isang testigo na estupido, pagpansag sa kanya ng isang abogado bilang mastermind ng scam o pagtawag sa kanya bilang brat. Ipinapakita raw ng mga pang-insulto na kailangan nilang magpanggap kahit na mahina ang kaso. Ang pahayag inilabas ng bise habang inilalatag ng Senate Impeachment Court ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagsunod sa sub judice rule, kung saan binalaan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga senator judges, prosecution, depensa at maging si Duterte bilang respondent laban sa mga komento na nakakaapekto sa kredibilidad ng impeachment. Sabi ko nga sa inyo nangangamoy conviction si Sara Nangangamoy conviction. Real talk. Sabi ko nga kay Sara, huwag kasi siyang kuda ng kuda. Di ba kapag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights, warrant of arrest. Ikaw ba si Chis Escudero? Ikaw po ay hinuhuli namin sa salang. May karapatan kang manahimik o wag magsalita kasi bawat sabihin mo ay pwedeng magiging dagdag na kaso laban sa'yo. So kung naalala nyo si Sara, nasa kalagitnaan pa ng hearing, bumanat na. Isasabit niya yan Sabi ko sa inyo mga kababayan, nasa kalagitnaan ka ng trial. Dapat hindi ka magsasalita ng kung ano-ano. Hindi ka ba inabisuhan ng mga abogado mo? O di ba abogado ka, alam mo? Kaya nga nagtataka ako, abogado ba talaga si Sara? Ba't hindi niya alam yung rules? Di ba alam niya sa sarili niya na iniimbestigahan siya? Hindi ba alam sa sarili niya na on trial siya? Bakit siya kukuda ng ganyan? Ikakapahamak niya yan. Diba? Hindi ba alam ni Sara na ikakapahamak niya yan? Kaya ngayon nagbanta si Chis Escudero na kausapin at paalalahanan si Sara Duterte ng kanyang mga abogado na hindi tama ang ginagawa niya. Huwag pairalin ang pagiging ete-ete. Kasi baka dyan ka maite. Kaya sinumbong ito sa korte ni lead prosecutor Congressman Jervil Luistro. Should also be guided by the sub judice rule, di ba? Ang mga recent na statements niya, bending the law. Sinasabi niya just to judge the evidence, hindi lang daw magdrama-drama. So the way she looks at this impeachment trial is just an episode of series of drama. It's also in a way an attack. Attack on the integrity of the court. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon. Hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga pinanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaaring maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Patay. Because henceforth,
again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confidant. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol Sa mga nagtatanong, grabe ang talino ni Escudero. Diyos ko, cum laude yan, mga kababayan. Diyos ko, abogado si Cheese. Alam ni Cheese ang kahinatnan na kapag ka under trial ka, under investigation ka, under hearing ka, na ikaw inakusahan, bawal kang magsalita ng against sa mga nag-aakusa sa'yo. Kasi darating ang panahon, in the end of the day, pagdating ng katapusan, baka mapapahama ka at matutuluyan kang makulong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bumibiri. Tignan nyo. Baka si Sarah mabato ng laptop ng abogado niya yan. baka si Sarah naman ang batuhin ng laptop ng kanyang abogado. Hindi ba alam ng mga abogado ni Sarah yan? Hindi ba nila mga lawyer ni BP Sara, hindi nyo ba na-advise yung kliyente nyo? Under trial siya, under impeachment siya, hearing. Bakit bumabanat? Di ba dapat kung hindi ka guilty, di ba dapat hayaan mo lang kalkalin? So sa madaling salita, ayun na nga, ayaw kong sabihin guilty, pero ganun na nga. Bakit siya nagagalit? Bakit siya nasasaktan? Kung hindi siya guilty. So sa madaling salita, klarong-klaro o kaya nga si PBBM kumbinsido eh. Kaya nga si PBBM ready at alam na talagang si Sarah makukonvict. Bakit? Mga kababayan, si Sarah balat sibuyas. Sinabihan lang na tanga-tangahan ang witness, stupid ang witness, nasaktan. Kahit sinong tao, tanungin mo, talagang nagtatanga-tangahan naman talaga sa Costa. Di ba? Biruin mo, hindi ka ba tanga? Lahat tayo mga taga Mindanao na nag-aaral mula elementary, Tagalog ang itinuro sa atin, tapos pagdating mo sa Senate, hindi ka marunong mag-Tagalog, inang yan. Anong tawag doon? Katangahan. Sa Mindanao, lahat ng nag-aaral ng elementarya, ang itinuro ng teacher, Tagalog. Anong paaralan nag-aral si Gina Acosta kung bakit hindi siya marunong mag-Tagalog? Anong school yan, Jose Maria? Paaralan ni Kibuloy? Ano ba yung mga salita na itinuro ng mga teacher ni Acosta? Espanyol. Tapos pupunta ka ng Maynila, sasakay ka ng eroplano at barko. Pagbaba mo ng airport, sasakay ka ng taxi, sabihin mo doon sa driver, Kuya, pag naog na ko, asa man kunin mo ihatod, kabalo ka na, asa mo punta ang asa punta ang kalsada, papunta sa Senado. Anong sasabihin ng taxi driver? Ano po yun? Hindi kita maintindihan. Huwag niyong sabihin. Pagbaba ni Acosta, galing sa eroplano or barko, papuntang Maynila, nagbisaya siya. Bisaya ba? Si Acosta ngayon nasa Maynila. Si Acosta ngayon, alam ko nangupahan yan sa Maynila kasi nagtrabaho yan sa opisina ni Sarah. O ngayon, once na trabahante ka sa opisina ni Sarah, so pagbibili ka ng ulam sa labas, magbisaya ka ate, papalitag kung sudan kay gutom kaayo. Baka batuhin ka ng kutsara ng tindera, baka palo sa yung tinidor o sandok ng pang sandok niya sa ulam. Ate, papalitara gani kog tubig kay uhaw kaayo. Mag-ana-ana si Acosta dito. Kay di siya kabalo mo Tagalog. Pagbibili ng bigas si Acosta, anong gagawin niya sa tindahan? Papalita kog bugas, kay maglungag ko karon panihapon. Do you think, papansinin siya ng tindera?
Sa Manila, magbisaya ka. Tang ina mo, okay lang sana kung ang kaharap mo, puro Bisaya. Ang inang yan, no? Tanga-tangahan lang. Di ba? So ano yun, Gina Acosta? Bibili ka ng Yossi, sasabi, papalita ko sigarilyo, kanang kuan ba, kanang mighty, manang kamin. Alam mong nasa Maynila ka, magbisaya ka. So ibig sabihin pala, pag si Gina Acosta, pupunta ng ibang bansa mag-abroad or mamasyal, so pagsakay niya ng eroplano sa NAIA at pagbaba niya kung saang bansa siya, maingon dayon siya, may buntag din yung tanan, no, naamang ko karon sa Japan, dayon, pag sumakay siya doon ng tren sa Japan, magpapalit siya ng yen, ay, pabansiliar gani ko yen, kaya kung ipamasahe da ba sa tren, hindi nga makaintindi ng Tagalog yung Japanese, binisayaon mo pa, tang inang yan. Kagaguhan, katangahan. Tapos ngayon, ipagtanggol ni Sarah na sinabihan ng tanga-tanga, sinabihan ng estupido. Kaklaro, ana. Paano na lang si Acosta? Kung makaharap ng Amerikano, iyading ingnon, sir. Mayong buntag, sir, kay ni Anhina Kadres Pilipinas, sir. Good morning, welcome you kay diri, sir. Anong sasabihin ng Amerikano sa kanya? What? What the heck? What the heck are you talking about? Putang ina. Tapos pag sinabihang tanga, pag sinabihang estupido, magagalit si Sarah. Ayun, nagbigay babala si Cheese. May ads lang. Ipagtanggol pa ni Sarah, isa yan tanga naman talaga. Sa 19th day ng impeachment trial ni VP Sara, mahigpit nang ipinagbawal ng Senate Impeachment Court ang umano'y trial by publicity. Pero ang bise bumwelta pa rin laban sa umano'y political theatrics ng prosecution. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Aray mo! Bano! Aray mo! Bano! Tanga! Bano! On trial ka, bumira ka, bano! Real talk, yung vice president ninyo, bobo! Pinky, sa gitna ng babala ng Senate Impeachment Court pagdating sa pagtalakay sa publiko ng merito ng kaso, naglabas din ng pahayag itong si VP Sara kaugnay ng kanyang impeachment case. Nangingisda raw ng ebidensya ang House prosecution sa gitna ng paglilitis at binatikos din niya ang umano'y political theatrics sa impeachment trial. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity. Strikto nang ipinagbabawal ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa publiko ng merits o mismong laman ng impeachment case ni VP Sara. Pero clean slate o tabula rasa ang ibinigay ng impeachment court sa lahat ng mga naunang public statements at conduct na sakop sana ng Rule 18. Ibig sabihin, nag-extend muna ang korte ng grace at liberality bago ang ruling ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Ngayon pa lang ito full force and effect. Unang pinagsabihan ni Escudero ang kapwa niya senator judges. Pwede silang magtanong ng matindi, itest ang credibility ng witness at himayin ang ebidensya basta ginagawa ito sa loob ng paglilitis, on the record at para linawin ang katotohanan. Hindi pwedeng mauwi ang pagtatanong sa speech, harassment, partisan advocacy o para bang may konklusyon na ang senator judge bago pa Ayan. matapos ang kaso. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Buti pa si Lito Lapid na intindihan, si Robin Padilla hindi. Buti pa si Lito Lapid.
Tahimik lang. Si Robin Padilla, wala talaga. Ang hirap mo, tol. Ambot, tol. Ang hirap, tol. Pinahamak tayo ni Vice Presidente, tol. Yung mga abogado ni Sara, tamimi sa sulok eh. Sabi ni Powa, oh, ayaw kong sabihan si Sara. Sabihin ng mga abogado ni Sara, sinong magsabi kay BP? Ikaw na lang. Sabi naman nung isa, ayoko, ikaw na lang. Sabi naman nung isa, siya na lang. Sabi naman nung isa, ba't ako? Sabi naman nung isa, ayaw ko, bakit? Baka hindi lang laptop mabato sa atin, baka pati yung bolt doon. Di ba? Sasabihin yun. Sinong magsasabi kay Sara? Hayaan nyo na lang, napanood naman niya sa balita yan. Di ba? Tingnan mo yung mga abogado ni Sara doon. Nandun sa sulok tamimi. Nagtutulakan, nagtititigan. Hala, sino kayang ma-assign ngayon? Sinong magsabi kay Sara sa sinabi ni Cheese? Sabi naman nung ni Pua, ikaw na lang, Pirer, kasi magaling ka naman dyan. Sabi naman ni Pirer, ayaw ko. Si Narbasa na lang. Sabi ni Narbasa, ayaw ko, mahiya ako dyan kay BP. Sabi naman, doon na si Siso na lang. Ayaw ko rin. Sabi naman nung isa, si Butcha na lang yung mataba. Bakit ako? Baka hindi lang laptop ibabato sa akin, baka pati bolt. Tapos sagot naman ni Powa, hayaan nyo na lang. Napanood naman ni BP Sara yan sa balita. Yung mga abogado ni Sara ngayon, nagtuturuan kung sino ang magkuan. Tawag nito yung sa Bisaya pa, magbadlong kay Sara ba, yung paalalahanan. Sino kayang magsabi kay Sara na may paalala si Chis Escudero? Huwag ka daw magkuda ng magkuda kasi nasa trial ka, baka mabaliktad at bigla kang ma-impeach ura-urada. Sabi ni po, hayaan nyo na. Nanood naman sa balita yan si Sara. Bahala na siya. Kaysa batuhin tayo ng laptop. Di ba? Pag pinatawag, ayaw humarap. Pero kuda ng kuda. Kaloka. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan mauubos yung mga magkakapatid na Duterte, makukulong, si Kitty na lang matira dyan. Kuda pa. Kuda pa. Yung mga abogado mo, nagtutulakan na sinong magpaalala sa'yo. Kasi baka hindi na laptop ang lumipad at matama sa kanila. Baka yung bolt doon. Baka yung mamahaling laptop hindi nalilipad kasi mahal. Baka yung lilipad yung bolt. Pag hinugot ni Sara yung bolt, umuwi ka sa inyo. 10 bolt yun. Ilan abogado niya? 16. O malamang sa malamang, hindi napupunta yung 6 nun. Yung 10 lang. Tag-iisang bolt yung hampas sa inyo Hindi talaga ko uwi. Uwing pilay. Uwing bukol, uwing pilay. Ay, nako, giahak. Two-strike policy. Subjudicial rules ipinatupad ng impeachment court. Ayan. Ayan, kita nyo. Kuda pa kasi ng kuda. Di nag-iisip. Alam mong under investigation, under impeachment trial ka, kukuda-kuda ka. Tapos pag ipatawag ka sa Senado, hindi ka man haharap. Diba? So, yun po yun. Mga kababayan, no? So, yun lang. Hindi ko na masyadong pahabaan yung ating chismisan at usapan sa mga oras na ito. Mga kababayan, like po tayo, no? Ipantay po natin yung ating like. So, maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong lahat. Kita-kits po tayo ulit, no? Susunod, mga kababayan. So, maraming salamat. Hindi ko kayo maisa-isa. Mag-ingat kayo palagi at alam kong may bagyo, no, na papasok na naman, 2. So, mag-ingat po. So, maraming salamat, Ma'am Diana Molina. Ayan, and kay Kad Vindors, Jewel Mortalia, and kay Ma'am Ashley Kate, and kay Aurora. Hello po sa dyan, and kay Ma'am Maria, and kay Juju J. Malin, and kay Mary, and kay Miss Agnes. Ayan, may love shoutout po, and kay Ma'am Susan Vergara. Ayan, at sa inyong lahat po, maraming salamat, and see you later. God bless. Bye-bye. Maraming salamat po.